porke ang anak mo 5, masakit sa ulo. Hindi porke anak mo 1, madali lang palaki. Hindi. Walang number yan, mga kapatid. Nasa pagpapalaki yan. Ang panganay ko ay isang lawyer at nag-top notcher ng Sharia last year. Pero wallahi azim, ang Allah ang aking saksi na hindi ako kailanman nakaramdam ng dagdag na kaligayahan sa buhay ko dahil naging attorney ang anak ko. Dahil dapat ang isang Muslim, hindi dapat ang kaligayahan mo binabase mo sa kung ano yung mga karangyaan sa mundo ito. Pero alam mo kung saan ako naging masaya na ipinagmamalaki ko, hindi ko ini-include ang mga anak ko sa lecture ko. Pero gusto kong ipagmalaki na nang siya ay magsalita sa Manila Hotel bilang parangal sa kanya na nag-top notcher ng Sharia bar exam, yung sinabi niya, I'm so grateful to my parents na inimbreed sa puso't utak ko na ang sambayang kahit anong mangyari, ang sala ang number 1 na priority sa buhay ko. Not even bar exam. Ikaw, kapatid, kumusta na ang anak mo? Sa palagay mo, dahil nagsaliksik ka ng kaalaman ngayon, papasok ka ng paraiso habang ang anak mo ay spaghetti pataas pababa. Ang anak mo ay amana, kapatid. Amana. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hindi ako nandito para kutsain kayo. No, to remind you. Alhamdulillah, sobrang kanina habang ini-introduce ng ating co-host at sinasabi sa atin yung mga natapos ng mga akhawat natin, napaluha talaga ako. And at the same time, nanlait ako sa aking sarili. Kasi minsan, may ugali tayo na porke may ginagawa kang kabutihan, ang pakiramdam mo, ang galing-galing mo. Hindi tayo mayabang, pero yun yung fitra natin bilang tao. Diba? So yung makita mo yung ganitong grupo ng mga kababaihan, na hindi naman mga elitista, hindi mga muntik lang ako makapagsabi ng isang organisasyon, hindi naman mayayaman, hindi mga negosyante na mararami ang pera, hindi nagtitinda ng diamond, ng perlas. Pero isipin mo, sa sama-sama na ginagawa ninyo, hindi lang kayo umabot ng 4 na taon, Presidente, mga board. Kung hindi binuksan sa inyo ng Allah yung maraming biyaya. Kasi ang tulong ng Allah, ibibigay lang niya sa mga tunay na mananampalataya. Right? So, congratulations for that. At sana, mga kapatid ko, mga ina ko, mga arikulay, manatili itong inspirasyon na nasa puso ninyo na magsasaliksik kayo ng kaalaman kahit may mga edad na. Yung iba sa inyo, nakita ko senior citizen na. Di ba? Yung iba, bata-bata pa, pero ang karamihan talaga kaedad ko lang. Malapit na mag-senior. Subhanallah. So, congratulations po talaga sa inyo. Mubarak sa inyong lahat. Naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng inyong pagsisikap. Amin. Ya Rabbal Alamin. Katotohanan na ang susi sa lahat ng maganda sa mundong ito at sa kabilang buhay ay kaalaman. Right? Kung gusto mo talagang makuha ang pinakamaganda sa dunya, ang susi ay kaalaman. At kung gusto mo ng pinakamaganda sa akhirah, ang susi ay kaalaman. At ito ang ibinigay ng Allah na kaalaman sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang piliin siya bilang pinakadakilang propeta na ipinadala ng Allah, sinugo ng Allah sa mundong ito ay ang banal na Quran. Pero anong sinabi ng mga tao? Siraulo ka, ya Muhammad. Ikaw ay mangkukulam, ya Muhammad. Ikaw ay manghuhula, ya Muhammad. Pero ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa banal na Quran, sa Suratul Kalam, ang sabi ng Allah, ma anta bini'amati rabbika bimajnun. Katotohanan, ya Muhammad, na ikaw ay pinagpala ng iyong tagapaglikha ng Panginoon. Ikaw ay hindi isang baliw. Ibig sabihin po, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may napakalakas na kaalaman, with a very strong mind and with a very strong intellect. Dapat ang isang mananampalataya, ikaw ay may malaking kaalaman. Not exactly na ikaw ay pupunta ng Egypt, pumunta ng Jordan, pumunta ng Saudi Arabia para magkaroon ng isang
ano ba to? Isang diploma. Kasi hindi naman po tayo lahat ay pagpapalain ng Allah na makapunta ng Kingdom of Saudi Arabia para magkaroon ng isang title na Kuliat o Sharia. Right? Pero ang importante, kung hindi man tayo pinagpala ng Allah, katulad ko, wag niyo po akong tawaging alima. Hindi po ako alima. Ang natapos ko po ay Bachelor of Science in Pharmacy. Ang layo, di po ba? Pero hindi kailangan na ikaw ay isang alima. Ikaw ay isang ustada. Ang importante, kung ang kader mo, katulad ko, ang natapos ko ay Western Education, right, Attorney Ems? Pero wag mong gawing dahilan. Ang profession mo sa Western Education para maging mangmangka sa Islam. Huwag mong sabihin, matalino ako kasi attorney ako. Matalino ako kasi CPA ako. Hindi ko na kailangan ng Islam. Dahil ikaw ay isang napakalaking mangmang. Dahil marami sa mga kamusliman, hindi lang po Maranao, hindi lang Tausog, hindi lang Maguindanao, mamamatay na. Hindi niya alam ang Islam. Not exactly na hindi marunong magbasa ng Suratul Fatiha. As in, wala talaga siyang alam sa Islam. Ano ang alam niya sa Islam? Maranao Islam. Ano ang alam niya sa Islam? Maguindanao Islam. Bako-bako. Mali-mali. Pero pag tinignan mo, pag nag-English, wow naman. Ang galing-galing ni engineer. Ang galing-galing ni doktora. Pero pag tinanong mo, sis, bakit ka nakahijab? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, pag hindi ako nag-hijab, papatayin ako ng tatay at nanay ko. See? And I think ito yung pinakamalaking problema ng Bangsamoro. About 15 million Muslim of this country. Pasintabi lang. Sabi nga ni Ustad Khalil, huwag magagalit kapag tinamaan. Eh, maratabat ka na, paganad ka. Di ka pagkiralangiti. Diba? Pasintabi lang. Lahat ng karir, lahat ng profession, mayroon ng Maranao, Tausog, Maguindanao. Pero, ano yung problema? Basic Islam. Din yung katawan. Basic Islam. Noong ako po ay lumaki sa Manila. 1982, dito na po ako lumaki. At nang ako po ay napangasawa ni Sheikh Nasruddin at nagkaroon kami ng mga anak. At dahil ang mga panganay namin ay babae, takot na takot ako na lumaki ang mga anak ko sa Manila. So sabi ko sa asawa ko, no, tatlo na yung anak namin, love, uwi tayo Marawi. Sabi niya, bakit? Migrate tayo sa Marawi. Bakit? Eh, takot ako yung mga anak ko lumaki ng Manila. Bakit? Pag wala silang alam sa Islam, nakakatakot. Sabi niya, ang Islam man nawala sa Marawi. Ang Islam, nasa puso. Depende yan kung papaano palalakihin ng mga magulang ang kanyang anak. Kung ang anak mo, alam niya ang Islam, basic, hindi kailangan maging alima. Alam niya yung Islam. Alam niya yung Arkanul Islam, Arkanul Iman, by heart. Right? Kahit dalhin mo yan sa Amerika, kapag naintindihan niya ang mga basic teaching ng Islam, hindi ka matatakot. Kasi babalik sa iyo ang anak mo ng buo, ng may dangal. Anong problema ng mga magulang? Alhamdulillah, balasangan wallah. At this age, nagsaliksik kayo ng kalaman. Ano yung problema natin? Ngayon, na-realize niyo kung gaano kahirap na tumanda na walang alam sa Islam. Ano ang nakakalungkot? Sumangawat na tanong na mga ignorante ko Islam. Right? This is our biggest problem. Dahil ikaw ay lumaki sa hirap, ang pamumuhay mo sa Baseco ay normal lang. Ang gusto mo maging engineer ang anak mo kasi iniisip mo ang anak mo ang magsasalba sa'yo sa kahirapan. O di kaya, ang anak ko kapag naging engineer, at least hindi niya maramdaman ang hirap na naramdaman ko. Maganda yan kapatid, pero saan tayo nagkulang? It's all about Western education. Sabi ko sa mga anak ko, mayroon akong 9 na anak. Sabi ko sa mga anak ko, lahat ng pangarap ninyo, ibibigay ng Allah. Dahil kung naging engineer, naging attorney yung kafir, ikaw pa kaya na Muslim? Pero in one condition. Ito ang natutunan ko sa asawa ko. Yun ang masarap kapag ang asawa mo ulama.
Sana all. Di ba? Kasi may naggagabay. In one condition, mag-aaral kayo ng Arabic education habang maliliit pa kayo. Pangalawa, dapat kayo ay magsasambayan ng 5 times a day. At ikaw na babae, dapat ikaw ay lalabas ng bahay ng may hijab. Hindi po pwede na lahat ng gusto mo, kukunin mo, pero yung gusto ng Allah hindi mo gagawin. No, no, no. Maliit pa lang, yun ang itinuro sa kanila. Hindi ko ito ipinagmamalaki, pero kailangan kong sabihin sa inyo na hindi porke ang anak mo 5, masakit sa ulo. Hindi porke anak mo 1, madali lang palakin. Hindi, walang number yan mga kapatid. Nasa pagpapalaki yan. Ang panganay ko ay isang lawyer. At nag-top notcher ng Sharia last year. Pero wallahi al-azim, ang Allah ang aking saksi na hindi ako kailanman nakaramdam ng dagdag na kaligayahan sa buhay ko dahil naging attorney ang anak ko. Dahil dapat ang isang Muslim, hindi dapat ang kaligayahan mo, binabase mo sa kung ano yung mga karangyaan sa mundo ito. Pero alam mo kung saan ako naging masaya, na ipinagmamalaki ko, hindi ko ini-include ang mga anak ko sa lecture ko. Pero gusto kong ipagmalaki na nang siya ay magsalita sa Manila Hotel, bilang parangal sa kanya na nag-top notcher ng Sharia bar exam, yung sinabi niya, I'm so grateful to my parents na inimbreed sa puso't utak ko na ang sambayang kahit anong mangyari, ang sala ang number 1 na priority sa buhay ko. Not even bar exam. Ikaw, kapatid, kumusta na ang anak mo? Sa palagay mo, dahil nagsaliksik ka ng kaalaman ngayon, papasok ka ng paraiso habang ang anak mo ay spaghetti pataas pababa. Ang anak mo ay amana, kapatid. Amana. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hindi ako nandito para kutsain kayo. No, to remind you. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil ako po ay naging dai nang hindi ko sinasadya. Talagang Allah call me. Kasi hindi po ako alima, right? Hindi po ako usada. Pero nagtapos po ako ng 6 na taon na Islamic education. Na kompleto, walang absent. Bago ako mag-college. Alam niyo bakit ako naging dai? Ito sasabihin ko sa inyo para ma-inspire kayo lalo na mga graduating student. 20 years akong negosyante sa Greenhill Shopping Center. Ang asawa ko ang presidente ng merchandise ng Jim Thai. So, lumaki kami, namuhay kami ng asawa ko sa isang napakagandang buhay. At nang kami ay biyayaan ng Allah ng apartment sa Marawi, dinala ko ng aking mga in-laws sa Iligan. At habang kami ay nasa beach, nakita ko ang isang babae na estudyante, ustad, na 18 or 20 years old, nakatalokbong, pero naglalaklak ng alak. Namatang wala. Hindi ko marunong magdawa eh. Ang laman ng utak ko nun, pera sa umaga, pera sa gabi, at pera sa pagmatulog. In short, nanganganak ako ng nanganganak, pero ang katawan lupa ko nasa China. Ang katawan lupa ko nasa Hong Kong. Nagsasambayang lang ako kasi binyayaan ako ng Allah ng isang mabuting asawa. Right? Nang makita ko yung batang ito na naka-hijab ng ganito at naglalaklak ng alak na, wallahi! Hindi ko alam ang gagawin ko. Kasi sabi ko, lumaki ako ng Manila. Marami rin pagkukulang bilang isang kabataang Muslim nung ako estudyante. Pero kung ako ay manonood ng sine, aalisin ko yung hijab ko kasi ayaw kong bigyan ng kahiyan ng reliyon ko. Ito grabe. In illegal city, Ustad Khalil, naglalaklak ng alak kasama ang 4 na lalaki na mga kaibigan niya. So dahil hindi ako marunong magdakwa, hindi ko alam kung paano ko i-approach yung bata. Pero yung katawan ko, hindi yung alam mo yung, hindi ko alam ang gagawin ko at umuwi ako ng Green Hills na napakabigat ng kalooban ko. Kasi inaisip ko, Sally, di ba friendly ka? Ano ba naman yung pinuntahan mo yung bata? Ano ba naman yung kinausap mo yung bata? So dahil hindi ako marunong magdakwa, wala lang, nga. Titig lang ako ng titig habang lumalangoy. At yun ang naging dahilan para sabihin ko sa sarili ko,
Iba na pala ang panahon ngayon. Maraming Muslim pero walang alam sa Islam. At tatayo ako bilang isang dai kahit nakunsyahin ako ng mga tao, lalo na yung may mga degree mula sa iba't ibang bansa, na kinukunsya ako sa Facebook, bakit daw ako nagdadawa, ano ang natapos ko? Wala akong pakialam. Noong una, naisipan ko, hindi na ako magdadawa kasi ang sasakit nila magsalita. Pero naisip ko, wait lang, bakit ba ako nagdadawa? Para ba sasabihin ng mga tao? O dahil gusto kong tulungan ang Islam para i-convey ang magandang mensahe ng Allah sa mga kamusliman. To conclude, mga kapatid, kaalaman ang susi ng paraiso. Kasi paano tatanggapin ng Allah ang sambayan mo kung mangmang ka sa Islam? Hindi lang yung literal na alhamdulillah at babasay mo ng alhamdulillah. That's not the point. Pero kasi ang Islam ay napakalawak. And don't expect yourself to love Islam if you don't know Islam. Kahit ang anak mo, napasaway, matigas ang ulo, huwag mong i-expect na mag-hijab ang anak mo. Habang siya ay nasa eskwelahan, maaaring nakahijab sa harapan mo. Pero kung gusto mo na mahalin niya, ang dangal ng hijab, kailangan ang susi, matutunan niya ang Islam. Yung katamaran mo sa pagsasala, lalo na kapag ang mag-asawa nag-love-love sa gabi, hindi ka na nagpa-fajr, ang susi ay kaalaman. Lahat yan kaalaman, mga kapatid. Pag mangmang ka sa Islam, malaki ang problema mo. At ang kaalaman sa Islam, hindi mo kailangan maging alima. Ang kailangan mag-aral ka ng mag-aral. At ang inspiration ko palagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam became a prophet at the age of 40. Meaning, okay lang na magsaliksik ka ng kaalaman at the age of 40. Right? Anak mo pa kaya na 20 years old? Dahil napatunayan ko sa mga estudyante ko. Nang gumawa ako ng seminar sa Iqra, may Allah bless all the people of Iqra, no? Sarado na kasi ngayon nung mag-pandemic. Sabi ng mga estudyante sa University Belt, kaka, yung mga kaibigan ko, spaghetti pataas pababa, alam mo, 20 years ago, ang nag-aaral sa Manila, mayayaman. Anak ng politician, mayayaman sa Zamboanga, sa Marawi, sa Cotabato. Pag wala ka mang mayaman na magulang, paano ka mag-aaral dito? So ang sabi ng mga bata na na-meet ko, kaka, naka-spaghetti pataas sa baba. Sabi ko, kahit nakaubad pa yan, dali mo sa akin. Right? Kasi alam ko, nakaalaman ang susi. At ngayon, after 10 years, umuwi ng Marawi, umuwi ng Zamboanga, sabi ng mami niya, oh, kakasali, ano ginawa mo sa anak ko? Akala ko magiging attorney, bakit usada na? Dahil kapag nag-hijab ka, anong sinasabi ng mga magulang mo? Mismo magulang mo, kinukutsa mo yung anak mo. Miya, panibasol ko, miya ustad. Nakasamantalang kapag nakahubad ang anak mo, hindi mo naman siya kinukutsa. Yung mga nakadikap, sabi ng mga nanay nila, paano ka mapapakasawa kung nakasarado ang mukha mo? Dahil mo pa yung balbal. Mga mangbang na mga magulang. So, ibig sabihin, itong si doktora, hindi naman siya naging alima kasi hindi naman ako alima, di ba? Pero ang ibinigay lang natin sa pamamagitan ng habag ng Allah ay sapat na kaalaman para pag nagkaroon sila ng basic Islam, they will love Islam. The more you love Islam, the more you became a very strong Muslim. Walang makakatinag sa iman mo kapag nagsasaliksik ka ng kaalaman. Kahit ang asawa mo ay nagduwaya-duwaya, sabay-sabay, 2, 3, 4, sige, mag-asawa ka na, honey. Para mayroon akong bagong labandera. Diba? Masasaktan ka pero yung kaalaman mo ang magbibigay sa iyo ng takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaalaman mo ang magbibigay sa iyo ng lakas para ma-overcome mo ang mga pagsubok sa buhay. Pero kung ang kaalaman mo ay peke, pupunta ka lang doon sa akawating muslima para lang makakain. Pag nag-asawa ang asawa mo, na anong gagawin mo? Sabi ng napsuhawa mo, pakain mo man yan ng gayuma para hindi na siya mag-asawa ng pangalawa. Para yung puso niya na para lang sa'yo. Nag-shirk ka pa, girl. Ang lalaki na kung gusto niya na pabayaan mo siya, kaya hindi mo man siya mapigilan. Ang gawin mo, maging mabuti kang asawa. Gampanan mo ang pagiging mabuting asawa. Irespeto mo ang asawa mo. Bigyan mo siya ng importansyang time. Suportahan mo siya. Maging mabait ka sa kanya. Pagsilbihan mo siya.
Hindi dahil natatakot ka na mag-asawa siya ng pangalawa, pangatlo. Paiinumin mo ng kape, pakakainin mo, imamassage mo, ibibigay mo ang gusto niya. Hindi dahil takot kang mag-asawa ng pangalawa, kundi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit bawat ngiti mo na ibada, hindi lang ibada, ipagtatahajjud. Hindi mo ba alam na yung kabutihan mo sa asawa mo na yan ang ibada mo, yan ang paraiso mo after salah? Right? So, yun ang hilingin mo sa Allah, na magkaroon ka pa ng malakas na kaalaman. Dahil ang sabi ng Allah, ano yung pangalawa sa surah na to? Sabi niya, wa inna laka la ajran gayrun mamnun. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ka lang binigyan ng Allah ng malakas na kaalaman. Kung hindi, mayroong naghihintay sa'yo ng malaking gantimpala. Ibig sabihin, anong gantimpala? Dapat ang mga nagsasaliksik ng kaalaman, nagiging rabbaniyin. Ano ang problema ngayon? Totoo yung sinabi ni Ustad Khalil. Napakadali lang ngayon na mag-aral. Pasintabi lang talaga. Tabi-tabi-ta. Yung lalaki na maaaring pasaway, dalhin mo sa Baguio, 2 taon ustad na. Yung matigas ang ulo na bata, dalhin mo sa Torel, 2 taon hafid na. Napakadali mag-aral ngayon. Pero ano yung kulang? Walang tarbiyah. Kaya kabilang sila sa nagsaliksik ng kaalaman, pero ang iba sa kanila ay walang fajr. Ang iba sa kanila, ginagamit ang pagiging ustad para mangakit ng babae sa Facebook. Pasintabi lang. Pasintabi lang. Ilan ang ustad? Ginagamit ang kanyang agama para lukuin ng babae. Pwede makitang idwaya. Katakutan mo ang Allah, bro. فَإِنْ خِفْتَمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Right? Hindi porke po pwede sa isang lalaki na mag-asawa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, pero mayroong sinabi yung Allah. Tapusin mo ang ayat. فَإِنْ خِفْتَمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Mabuti pa yung iisa lang. Kasi ang pinakamahirap na i-manage sa balat ng lupa ay ang mga kababaihan. Matan. Margan. Isang babae nga lang eh. Hindi mo kaya yung kanyang bunganga. 2 mo pa. 3 mo pa. Ay 4 mo pa. Kaya niloloko ko palagi yung asawa ko. Sabi ko, alam mo love, may nag-i-test yun ng mga kurulain. Hintay mo na yun. Kahit na 40,000 pa yan. Huwag mo nagdalawahin dito. Kasi mahirap yan. Tayo ay dadaan sa matinding pagsubok. Lalo ka na. Right? Doon na tayo sa unang suna. Ano yung unang suna? Ito, hindi nyo alam. Baka hindi tinuturo ni Ustad Chika. Ano yung unang suna? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam never siyang nag-asawa ng pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5, pang-6, pang-7, pang-9 na nabubuhay ang kanyang unang asawa. So sabi ko sa asawa ko, doon muna tayo sa unang sunna. Pag namatay na ako, sige, sabay-sabay mo na yung 4 na yan. Joke. Kasi dapat alam mo yung relihiyon mo. Aba, kapag ang asawa mo matalino, girl, kawawa ka. Pag nagdalil yan, hindi mo alam ang depensa mo. Susunod ka lang ng susunod, kahit na nahihirapan ka. So dapat mga kapatid, ang kaalaman, ano ang bunga niya? Ikaw ay magiging rabbaniyin. Hindi ka dapat kabilang sa mga hindi nagsasala. Hindi ka dapat kabilang sa mga nagsasala, pero always late. Hindi ka dapat kabilang sa mga nagsasala, pero ano? Allahu Akbar. Nagmamarites. Nagmamarisol. Eh pag ikaw, dito, Mr. President, Mrs. President Fatima, pag may isa kang tauhan dito sa inyong, ano ba yung pangalan ng ano nyo? Al-Akhawat Nisa, isa lang ha? Isa lang ang may taglay na sakit na katsismisan. Huwag mong tanggalin. Pero tandaan mo kapatid, kung ikaw ay namima, kung ikaw ay mahilig magdala ng mga chismis, uy, kapatid, nakita mo ba si Pres? Oh, nag-usap sila ng treasury. Baka ninakaw na nila yung pera. Uy, kapatid, napansin mo? Yung gusto lang ni treasury na nasusunod, tayo hindi tayo pinapakinggan? Pag iyan, may isa sa inyo, ano pa kaya kung 2, ano pa kaya kung 3, lason ka kapatid sa akhawatun nisa. Ipo-poison mo. Right? So dapat,
magiging rabbanihin ka, kapatid. Ang sambayang mo, ang pinaka-shield mo para iwasan mo ang mga nakasanayan mo. Bago ka mag-aral sa Akhawatun Nisa, ikaw ay isang maranaw na pwedeng chismosa. Bago ka maging membro ng organisasyon na to, pwedeng ikaw ay isang Maguindanaw na mapanlait, mayabang, mahilig mag-spy, pakialaman ang buhay ng may buhay. Dapat ngayon na nagsasaliksik ka ng kaalaman, ikaw ay magtataguyod ng 5 times a day sala, on time, hindi kung kailan mo gusto. Dahil ang sala, inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Lahat tayong mga kapatid ay may daladalang puping sa ating mga bituka. Walang perfect. Si Kakasali, kung kilala mo lang ako, hindi mo ako titignan ng ganyang kataas. Tao ako na katulad mo. Pero sino ang tutulong sa'yo para mabago mo ang sarili mo? Sambayan. Totoo, hindi ka babaguhin ng Allah. Inallah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pero sino ang tutulong sa'yo para magbago? Iwasan ang pagyayabang, pagtitiis, inggit. Alam mo yung sa tuwing magsasalita ka, laging may laman ang sambayang mo. So siguraduhin nyo na kayo ay, anong klaseng sala? Alladhina hum an salatihim daimun. Punctual. Dapat yan ang goal mo. Hindi sa Ramadan. Ngayon pa lang na, Shaban, ang goal mo, I want to complete my sala, pero it should be on time. Punctual. Walladhina hum an salatihim yuhafidun. At sila ay nagsasala, at pagkatapos magsala, they are protecting their sala. Kasi maraming nagkasala. Pero pagkatapos magsala, gumagawa ng kalaswaan sa Facebook. Ilan ang lalaki? Pasintabi lang. Ilan ang lalaki? Ginagamit ang Facebook, ang Instagram, mag-follow ng babae. Kasi ang asawa daw niya ay hindi sapat. Hindi sapat. O ikaw ang may problema? Ano ang problema ng mga kalalakihan? Ang asawa ko hindi sapat. Kung hindi sapat ang iman mo, kahit 10 babae, hindi sila magiging sapat. Ikaw na babae, ano ang problema natin? It's okay po, okay lang po, walang problema. Okay lang po. Ikaw na babae, ano ang problema? Bakit dada ka ng dada? Yung asawa ko hindi sapat. Hindi sapat? So sino ang sapat? Ibang lalaki? Pag ganyan ang iyong pakikitungo sa asawa mo, if you are ungrateful, reklamo ka ng reklamo, dalawa lang ang pagpilian mo. Bukas wala ka ng asawa. Divorsyada ka na. Kasi lagi kang galit. Yung asawa ko. Kasi kinukumpara mo ang asawa mo sa ibang lalaki. Pabuti pa yung asawa ng pinsan ko. Ano, gusto mo? Ikaw ba pang asawa niya kung gusto ka niya? Ang problema, mga kapatid, madali. Alam mo, ang pinaka-mashallah na resulta ng pagsasaliksik ng kaalaman, after sala, is a kalbun syakir, yung nagpapasalamat na puso. Ito ang ibada na hindi nakikita ng katawan. Ito ay ibada ng puso. Wala kang asawa, alhamdulillah. Nabigo ka, alhamdulillah. Naghiwalay kayo ng asawa mo, alhamdulillah. Nag-away kayo ng asawa mo, alhamdulillah. May problema ka sa anak mo, alhamdulillah. Pero solusyonan mo yung problema mo na hindi mo kailangan away ng buong bahay. Madaling mag-hijab. Madaling mag-ibada ng sambayan. Pero ang puso na nagpapasalamat sa Allah, ito talaga ang pinakamalaking problema ng mga kamusliman. At ito ang isinumpa ng syaitan. Qala fabima agwaytani la aqudanna lahum ala siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Sabi ng syaitan, to conclude, hindi mo kailanman ya Allah makikita ang mga alipin mo na nagpapasalamat sa iyo. Lagi sila magrereklamo. Subukan natin. Ya Allah, sana hindi ako mapangasawa. Gusto ko magtapos ng pag-aaral, ibinigay ng Allah. Nang magtapos ka ng pag-aaral, Ya Allah, sana mapangasawa ko. Ibinigay ng Allah. Ano na naman ang reklamo mo? Ya Allah, wala akong anak. Ibinigay ng Allah. Ano na naman ang reklamo mo? Ya Allah, wala akong bahay. Nagkabahay ka na. Ya Allah, wala akong sasakyan. Nagkaroon ka na ng sasakyan. Anong susunod na reklamo mo? Ya Allah, yung asawa ko walang kwenta. Gusto ko lang iwalayan.
Instead na tanungin mo yung sarili mo, mabuti ba akong asawa na lalaki? Nakakapag-provide ba ako na maayos sa asawa ko? Paano ko ba pinakikitungan ng asawa kong babae? Hindi mo tinatanong ang sarili mo, anong sinasabi ng syaitan? Mag-asawa ka ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Total, allowed naman yan. Pinapadami mo pa yung babae, bibigyan mo ng problema, instead na ayusin mo ang buhay mo. Right? So, we are now in the generation of asking the people to be good to you without asking yourself to be good to the people. Gusto mo ng mabuting asawa, pero hindi ka mabuting asawa. Gusto mo ng mabuting anak, pero hindi ka mabuting nanay. Bakit problema to? Right? So mga kapatid, to conclude, dito ako mag-e-end. Baka magalit yung mga lalaki kapag parang naging polygamy tuloy yung aking topic. Sabi ng Allah, Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayru mamnun. And then ang last sabi niya, wa innaka la ala khuluqin azim. Dapat ang pagsasaliksik ng kalaman, hindi ka lang magiging rabbaniyin. Hindi ka lang magkukumpleto ng sala. Hindi ka magsasadaka kahit na mas mahirap ka pa sa daga. Right? Hindi ka lang magfa-fasting sa Saum Ramadan. Hindi ka lang makikipagkompetensya sa paggawa ng mga ibadat. Hindi ka lang magiging syakir. Hindi ka lang magiging sabir, no? Kapag may dumating na pagsubok o hindi ang pinakamaganda na resulta ng pagkasaliksik ng kalaman. After 4 years, ilang taon kayo nag-aral? 4 na? Ilang taon? Dapat mababait na kayo. Ang pinakamagandang resulta ng pagsasaliksik ng kaalaman ay kabutihang loob. Dapat ikaw ang pinakamabait. Hindi ka man maging pinaka-perfect na tao, pero dapat pinipilit mo maging pinakamabuting tao. Saan tayo mag-uumpisa? Sa magulang. Kung wala kang magulang, saan ka magiging mabait? Sa mga kapatid mo. Ano yung problema ng mga tao? Mabuti pa yung kaibigan mo, napakabait mo. Ukhti Sharifa, Assalamualaikum. Kumusta na po? Pagdating sa kapatid mo, para kang halimaw. Pagdating sa pinsan mo, sinungaling ka. Pagkatapos ng pamilya, asawa. Dapat tayo ang pinakamabuting asawa sa mga asawa natin. Kahit na nag-asaway ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, at least hindi mo biniblame ang sarili mo. Kaya nag-asawa yung asawa ng pangalawa kasi dada ako ng dada, ang tapang-tapang ko. Lagi ako nagre-reklamo. Minsan, binubugbog ko pa siya. Di ba? Dapat mabuti tayo sa mga asawa natin kasi iyan ang ating paraiso. Lalo na kapag mas magaling ka sa asawa mo. Kasi ngayon maraming magagaling na babae. Maniwala kayo sa akin. Maraming babae ngayon na sobrang magaling. At sa sobrang galing, nagyayabang, nagmamataas, minamaliit ang kanyang asawa. Ang Khadija, mga kapatid, subhanallah, the noble women of the Quraysh. Hindi lang siya queen of the Quraysh, siya pa ang pinakamayaman na babae sa mga Quraysh. Ang kanyang lineage ay mashallah. In short, wala kang hanapin, nasa kanyang lahat. Pero nang mapangasawa niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the shepherd, nag-aalaga ng mga sheep. Ang pinakamahirap sa lahat ng mahirap kasi siya ay orphan. Walang tatay, walang nanay. Nagpakumbaba ang Khadija sa kanyang asawa. And that is the reason why, girls, pakinggan niyo ako, dito ako mag-end. Ito ang dahilan kung bakit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buong buhay ng Khadija, hindi niya pinalitan ang Khadija. To the point na ang araw, oras, taon ng prophethood, nag-offer ang mga Quraysh ng 10 babae na magaganda. Bakit kaya? Kasi alam nila na pwedeng ang kahinaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay babae. Dahil isipin mo ba naman, ikaw ay 25 years old, nagkasawa ka ng 40. Illusion na yun eh. Sa totoo lang, sorry for the word, para maintindihan nyo. At nang maging prophet ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, 40, right? Ilang taon ang Khadija? 55. Mas matanda pa sa akin ang Khadija. Anong laban mo doon? Pero tingnan mo, nag-offer ang mga Quraysh ng 10 pinakamagagandang babae. Kasi alam nila, matatrick nila ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng mga babae.
Ikaw, Ustad, ilang babae ang nagka-trick sa'yo sa Facebook? Ustad, assalamualaikum. Miyado din sa iman. May nilabag sa judo. Na, tinignan niya yung asawa niya na tingin na, tigulang na to. 50 years old, palitan na to. Ito, 20 years old, oh. Bata pa. Huwag niyong kakalimutan ng syaitan, mga kapatid, mga imam. Alam nila ang kahinaan nyo. Di ba, Ustad Khalil? Babae. Hubos shahawat, iminan nisa. Yan ang kahinaan nyo. At yan din ang kahinaan namin. So kung gusto mo na maging Khadijah, magpakumbaba ka sa asawa mo. Lalo na kung ikaw ay babaeng gagalingin. Huwag ka makipagkompetensya sa kanya. Huwag mong i-disrespect ang asawa mo. Huwag mong ipakita sa asawa mo na magaling ka at siya ay hindi marunong. Suportahan mo siya katulad ng Khadijah. Alam nyo ba mga kapatid na namatay na ang Khadijah radiyallahu an? 3 taon, hindi pa rin nag-aasawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang araw ng kamatayan ng Khadijah ay tinawag na Amul Hazn. The year of sorrow. Naging lubha ang kalungkutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To the point na ang kanyang uncle na si Abu Lahab, la'natullah, nang tuktukin niya ang Rasulullah para iharash, nang makita niya ang mukha ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na sobrang nagbago nang mamatay ang Khadijah, ang Abu Lahab na syaitan, na naawa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil naramdaman niya na sobrang na-depress ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kamatayan ng kanyang asawa. Tayo ngayon, hindi ka pa namamatay na pinapalitan ka na, ouch! Aray ko! Buhay na buhay pa ako, honey! Pero pinapalitan na. So instead of blaming your husband, bakit ang asawa ko naghanap? Tanungin mo ang sarili mo, ano nga ba ginagawa? Huwag kang makinig sa syaitan. Ginagamit niya ang mga babae, kunwari, 34, 24, 34 sa Facebook. Yung pala, pag napangasawa mo, hindi naman pala to 34, 24. Maging katulad tayo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero kung maraming asawa, maging just sa inyong mga asawa. Katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So anong sinabi ko? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ya Muhammad, ay sobrang binigyan ko ng matindi at napakalaking kaalaman at naghihintay sa iyo ang malaking gantimpala because you worship Allah. Not only in the night, but in the day. At ya Rasulullah, ikaw ay may nagtataglay ng pinakamagandang pag-uugali. At ang mga tao, mga kapatid sa paraiso, ay mga taong may takwa sa Allah at may mga mabubuting pag-uugali. Press, ipagpatuloy mo yan. Kailangan nating magpakumbaba, lalo na sa mga babaeng mangmang. May mga babae na wala nang alam, ang yabang-yabang pa. Pag pinagsabihan mo, siya pa yung nagagalit. Magpakumbaba ka, Tres. Minamaliit ka, pinag-iisipan ka ng hindi maganda, okay lang. Total, ilang taon na lang, babalik na tayo sa Allah. Lagi niyo tatandaan, mga kapatid, pag tayo ay nagpakabuti, don't expect anyone to love you. Because no one in this world na minamahal siya kahit na mga kaaway niya maliban sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. We are not prophet. Don't expect anyone to love you, to respect you. Magpapakabait tayo para sa Allah. Magsisilbi tayo, Madam Sharifa, para sa Allah. At mag-expect ka na hindi lahat ng tao gusto ka. Kasama yan ng da'wa. Right? Napagkasabihan ka ng siraulo, whatever, okay lang yan. Right? So to conclude, sabi ng Allah, napakadami ng sinabi ng Allah sa Suratul Hujurat, pero ang Allah subhanahu wa ta'ala ay laging ini-encourage ang mga mananampalataya. Kinausap ng Allah ang mga mananampalataya na bawal gawin ang pagdadala ng marites. Kinausap ng Allah na kapag nagkaroon ng alitan ng dalawang babae o dalawang lalaki, i-reconcile. Huwag maniwala sa chismosa. Kapag nagkaroon ng damage, mag-reconcile. Huwag mo nang gatungan ng apoy. Oo nga, napansin ko nga. Ikaw ang pinapakialaman niya. Right? In-encourage tayo ng Allah na tayo ay magkakapatid. Inamal mo na ikhwaton, fast na hubay na akaway ko. In-encourage tayo ng Allah. Sino? Hindi ang mga Maranao at Maguindanao. Ang mga mananampalataya. Ya ayuhan ladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa ay yakuna khairan minhum. Ila akhiri. Huwag tayong magmataas. Magaling ka,
Marami kang nagagawa para sa umma. Ikaw ang board ng Akhawatun Nisa. Alhamdulillah, huwag kang maging mayabang. Dahil hindi mo alam, maraming mga tao na better than kakasali. Nagmamatalino ka, maraming matalino kaysa sa'yo. Malaki ang ibada mo dahil nagkatahajud ka. Oy God, maraming mga tao na nagkatahajud din. Pero sila ay may pinaka mabuting puso dahil ang kanilang puso ay kalbon salim. So in-encourage siya ng Allah na huwag magyabang, huwag mag-spy, huwag mag-backbite, kung tunay ka mananampalataya. At kinungkulog niya, inna akramakum indallahi atqakum. Ang pinakamainam sa atin ay hindi ang mga leader, hindi ang mga mayayaman, hindi ang mga generous, kung sino ang may tunay na takwa sa Allah. At saan mo makukuha ang takwa sa Allah? Ang pinagmumulan ay ang ilaw ng pagkasaliksik ng kaalaman. To conclude, mga kapatid ko, malapit na yung Ramadan. Itong napsuhawa natin na mayabang, itong napsuhawa natin na gusto ng tagumpay, itong napsuhawa natin na gusto ng pera, itong napsuhawa natin na gusto mo yung asawa mo, ikaw lang, ayaw ko ng dalawa, ako lang talaga. Itong napsuhawa natin na gusto mo maging sikat, itong napsuhawa mo na, ingkitera. Sa Ramadan, babaguhin natin ang ating mga sarili. By force, hindi ikaw ang magbabago, ang Allah ang magbabago sa'yo. Stop! Anong ginagawa ng Allah? By force, kung mananampalataya ka, lahat ng halal sa'yo, katulad ng pagkain, pag-inom, ang marital relationship na mag-asawa, kung tumunay ka mananampalataya, stop. Bawal kang kumain. Bawal kang uminom. From sunrise to sunset. Ibig sabihin nito mga kapatid, kung kaya mong iwanan ang nakasanayan mo na pagkain at tubig at ang love-making nyo ng asawa mo, ibig sabihin kaya mong magbagong buhay. That is the main purpose of Ramadan. Hindi ko kaya yung inggit ko. Pag nakikita ko si Madam Sharifa, nanginginig ako sa inggit. Pag nakita ko si Madam President, naku, pakiramdam ko, I'm better than you. Hindi ko kaya magbago. Kaya mo magbago. Kung naiwanan mo ang tubig, naiwanan mo ang kanin, ang masarap na pagkain, para sa Allah, sinasabi ng Allah sa'yo na kaya mo talaga magbago. Akala mo lang hindi. At para maging madali para sa atin ang pagbabago, yung syaitan na lagi nating biniblame. Bakit hindi ako nakapagsala? Yung syaitan. Bakit ko naaway ang asawa ko? Yung syaitan. Anong gagawin ng Allah? Ang syaitan ay out of the picture. Di ba? I-change? Bakit wala yung syaitan? Para ma-realize mo na ang talagang kaaway mo, hindi ang syaitan. Ang pinakamalaking kaaway mo ay ang iyong nafsuhawa. Na ang nafsuhawa, ano ang sinabi ng Allah? Inna nafsa la'amaratun bisu. Walang iniuutos ang nafsuhawa mo, illa bisu. Maliban sa kahalayan, kahayupan, kahihiyan. At ngayong Ramadan, sabay-sabay nating yakapin ang pagdating ng Ramadan at itarbiya natin ang ating mga sarili. To conclude, as my friend Samira Gutok is here, hello? Yeah, inshallah, 2 minutes na lang to. Sabi ng Khalid ibn Walid, to know your enemy is half of the battle. Kasi nandito tayo para makibaka, di ba? Nakikipag-away tayo sa fitna, nakikipag-away tayo sa waswas ng syaitan, nakikipag-away tayo sa nafsuhawa natin. Sabi ng Khalid ibn Walid, ang kilalanin mo, ang kaaway mo, ay kalahati ng tagumpay. So, sino ang pinakamalaking kaaway mo, Miss President? Madam? Sarili mo. At ngayong Ramadan, inshallah, ngayong Ramadan, ito ang ididisiplina natin. Sino ang ididisiplina? Ang nafsuhawa mo. Ano ang disiplina gagawin sa kanya? Ikaw na nafsuhawa na mahilig kumain 24/7, bawal kang kumain sa araw. Right? At sa gabi, ikaw ay magtatayo ng tarawih, ng salatul tahajjud, magbabasa ka ng Quran, magdidikar. Ito, mga kapatid ko, ang disiplina na gagawin natin sa ating mga sarili. To conclude, mga kapatid, sa February 8, may event po kami sa Greenwich Shopping Center. Inimbitan ko si Ma'am Ems at si Samira, my friend, na be with us on February 8 sa Greenwich Shopping Center. Exclusive po talaga yung ating multaka para sa mga kabataan at mga professional. Kasi po, ang dami na po ng multaka ng mga matatanda. Mga anak nyo po, dalhin nyo sa Greenwich Shopping Center.
9 o'clock in the morning. Maaga na lang po tayo para makapasok tayo. Inshallah, nang sa ganun po, pagdating ng Ramadan, gusto ng mga anak nyo ang pagra-Ramadan. Hindi yung napipilitan lang silang mag-Ramadan. Di ba? Ang gusto natin, yung mga anak natin, matutunan nila yung basic na Islam at yakapin nila ang Islam at isagawa nila ang Ramadan, ang sala, ang hijab, etc. etc. mula sa kanilang mga puso. Hindi dahil natatakot kay Abe at natatakot kay Ume. Gusto natin yakapin nila ang Islam ng may buong puso at may kadalisayan. So, wabillahi tawfiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa akhiru da'wana walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. محمد كان علم كليبس. محمد كان علم كليبس.